Nakita nyo yung mga suot? Nagpagawa pa ng robe ang mga putang ina! Ay, sorry sister. Sorry. Sorry father. Nagpagawa pa ng robe ang mga walang hiya! Magkano kaya kinikbak sa robe na yan? Alam nyo ba ang ibig sabihin ng robe na sinuot nila kagabi? Ibig sabihin yan, sila ay mga hukom. At ang trabaho nila ay sa paglilitis ni Sara Duterte. Ano ibig sabihin ng paglilitis? Aalamin mo ang reklamo. Titingnan mo ang ebidensya. Pakikinggan mo ang akusado. At hahatulan mo ang akusado. Ginawa ba nila yan? Eh yung pag-alam pa lang ng reklamo, ayaw na nila. Sinauli sa Kongreso yung reklamo. Walang kakwenta-kwentang impeachment court ang nangyari kahapon. Ang tanong, bakit pa nangyari ito? Dahil ba ang mga senador ay walang alam sa konstitusyon? Eh, ang tatalino nga ng mga yan, di ba? Dahil ba sila ay mga sadyang bobo at tanga? Sabagay. Pero mas masahol pa sila sa bobo at tanga. Sila, kaya ganyan na nangyari. Dahil ang Senado natin ay binubuo ng mga bayarang politiko, ng mga miyembro ng political dynasty na walang inatupag kundi ang sariling interes at ang interes ng kanilang mga amo. Tatlong dahilan kung bakit niriman ang impeachment complaint, kung bakit idiniskarel ang trial. Unang-una, dahil yan ang gusto ni Bongbong Marcos. Di nyo ba nahalata? Noong isang taon pa, paulit-ulit si Bongbong Marcos nagsasabing, ayoko namang i-impeach si Sara Duterte. Wala ho siyang karapatan, wala siya sa lugar na magsabi ng ganyan. Kaya ito namang mga senador sumusunod sa presidente. Alam nyo kung bakit? Bakit sunod-sunuran sa presidente itong mga senador? Dahil ang presidente ang may hawak ng pork barrel nila. Trilyon-trilyon sa national budget. Yung pork barrel ng mga senador hindi mapupunta sa kanila kung hindi pipirmahan ni President Bongbong Marcos. Kaya sip-sip lahat ng mga yan sa presidente. Pangalawang dahilan, dahil itong mga politikong ito ay hayok sa boto. Hindi nyo ba napapansin tuwing eleksyon, ang mga ito sumasayaw, kumakanta para lang makuha ang ating mga boto? Pero higit pa rin ang kanilang ginagawa. Sila ay nagbebenta ng kaluluwa, nagbebenta ng prinsipyo para lang sa mga botong yan. At ang number one ho nakita natin gumawa kagabi ay si Chis Escudero. Ang gusto ni Chis Escudero sa darating na 20th Congress, siya pa rin ang Senate President. At para mangyari yan, gusto niya makuha ang boto ni Bongo, ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, ni Amy Marcos at iba pang mga pro-Duterte. Kaya ganyan ang nangyari kay Chis Escudero. Kawawa! Kawawa hindi si Chis Escudero. Ang kawawa ay ang mamamayang Pilipino, ang katotohanan at ang pananagutan. Pangatlong dahilan. Ang pangatlong dahilan, hindi naman talaga sila seryoso na panagutin ang mga korap dahil lahat naman sila ay may mga pananagutan. Sila ay natatakot na kapag na-impeach si Sara Duterte dahil sa ninakaw niyang 612.5 million confidential and intelligence funds, baka sila sumunod naman. Baka sumunod naman si Marcos na mas malaki pa ang confidential and intelligence funds. Baka sumunod pa yung ibang mga politiko. Dahil ang impeachment na ito ay yumayanig doon sa sistema ng korupsyon sa kasalukuyan. Ito ang tinatawag nating burokrata kapitalista.
yung paghahari ng mga political dynasty, ng mga corrupt na politiko, na sarili lamang ang iniisip at kapakanan ng kanilang mga amo. Pero mga kasama, ganun man ang nangyari kahapon, hindi pa ho tapos ang laban. Diba hindi naman na-dismiss ang impeachment? Round 2 lang ito, round 1 panalo tayo dahil umabot ang impeachment complaint dito. Round 2, sabihin na nating draw dahil hindi naman na-dismiss, pero hindi magtutuloy ang hearing. May round 3 pa ho, may round 4, hanggang 15 rounds po ito. Handa ba kayo hanggang 15 rounds? Eh yan po ang halaga. Yan po ang halaga ng ating pagtitipon dito. Pinapakita natin na ang usapin ito ay hindi lang usapin na pag-uusapan ng mga senador. Ito po ay pagdidesisyonan ng taong bayan, at ang maglilitis kay Sara Duterte ay ang taong bayan. Kaya nagagalak po tayo, nandito ang iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga sektor at personalidad. Nagkakaisa po tayo sa panawagan ng katotohanan, ng pananagutan at ng paglilitis sa isang inimpeach ng opisyal, mataas na opisyal ng gobyerno. Kaya mga kasama, maghanda pa tayo sa mas malalaki pang laban. Sa susunod na pagtitipon, pwede ba nating doblehin ang ating numero? At siguro sa susunod na pagtitipon, wala na hong alisan hanggang mapatalsik sa pwesto si Sara Duterte. Muli po, maraming salamat.